You study the scriptures. Why? Tell me the reason why. Because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testifies about me. Napakaliwanag po yung Greek word na ginamit sa study ay ereyunao. Ibig sabihin to search, investigate about Jesus Christ. Kapag ang nagtuturo ay nagtuturo ng patungkol kay Kristo, sa biyaya ni Kristo, at sa tinapos na gawa ni Kristo, pakinggan po natin. Sapagkat yan ang tunay na Kristo ng Biblia. Kapag ang itinuturo si Kristo ay tao lang, si Kristo ay maliit na Diyos, at hindi nababanggit ang kanyang tinapos na gawa sa krus, huwag po natin paniwalaan. Bakit? Yun po yung study. Hindi lahat ng naririnig mo itinuturo si Kristo ay tama. Tama po ba? Kaya study. You need to investigate. Tama ba yung sinabi ni Pastor? Tama ba na sinabi ni Jesus ay ganito? Nakakayon ba ito sa kanyang salita? That's why it is the word reyunao. It means study or search. Tignan nyo kung sinabi ko, nasa Bible. Baka mamaya wala na sa Bible, amen pa kayo ng amen. May nagturo na ang sulat may sulat ng James ay si Haring Jaime. Palakpakan, amen! Tignan natin ang salita ng Diyos sa Jaime, Kapitulo 1. Hanap kayo ng hulog ng Jaime. Wala naman palang Jaime. Amen lang kayo ng amen. Pag sinabi, ang sabi niya sa inumin niyo yan, sapagkat nagsabi sa Bible, pag nakainom kayo ng lason, hindi kayo maano. Totoo po ba yun ang ibig sabihin na sinabi ni Jesus yun? So we need to study, search. Pero ito, totoo. Kapag ang mga maral ay binabanggit si Jesus, binabanggit ang biyaya ni Jesus, at ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pakinggan po natin, yan ang tunay na Kristo ng Biblia. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. This is about studying the Scripture. Dalawang beses binanggit again, study the Scriptures diligently. Because you think that in them you have eternal life. Meron na po tayong buhay na walang hanggan. Iba nagtuturo, wala ka pang buhay na walang hanggan. Bakit, Pastor? Kulang pa ang binibigay mo. Kung konti pa lang ang nagawa mo, hindi ka pa nakapagdala ng kaluluwa kay Lord. Ha? Nakapagdala ka na ba? Pagka sinabi, Pastor, wala pa, hindi ka pa, wala ka pa eternal life. Yung ba'y tama? O mali? Ang sabi dito, you have eternal life. So, hindi ibig sabihin, nakapagdala ka o hindi pa. Kaya mo, usa kang makapagdadala sapagkat nakikilala mo si Jesus. Amen po ba? Yun po ang ibig sabihin to study the Scriptures diligently. In fact, sinabi ni Jesus, John 8:31. Baba lang po tayo ng konti. Ang sabi ni Jesus, then Jesus said to the Jews who had believed in Him, if you continue in my word, you are truly my disciples. Battle cry po natin yan. John 8:31. Because we believe that we are a full grace learner. We are the disciples of Jesus Christ. Amen? Now the question again, do you want to know the benefits? Gusto ba nating malaman? Ano pa ba yung mga benepisyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Nais ko po sa inyo ibigay pa ilang mga talata. Okay? I want you to see these verses mula po sa salita ng Diyos para may ma-appreciate po natin. Grabe talaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. How beautiful it is. In-express po ito sa book of Psalms. Psalms chapter 19, verse 7, following verses. Samahan niyo po ang inyong lingkod. The law of the Lord is perfect. Ano po ang sabi sa second line? Refreshing the soul. Marami po bang napapagod sa kanilang kaluluwa? Pagod na pagod ang isip, problema, yung emosyon, yung damdamin. The Bible says, the law of the Lord is perfect. Ano pong nangyayari? Refreshing the soul. Parang uminom ng Sprite na malamig. At gumuguhin sa iyong tiyan. At nare-refresh ang iyong kaluluwa. More than that, rather,
Also, the Bible says, the statutes of the Lord are trustworthy. Anong sabi rito sa second line? Making wise the simple. Pastor, the law of the Lord is perfect. Ha? Yes. Pero hindi po ibig sabihin yung law dyan ang tinutukoy ay 10 Commandments lang. Pag sinabi pong law, ito po ay patungkol sa salita ng Diyos. Instruction, meaning teaching, instruction, or kabuuan po, the Word of God. Yun po yung law dyan, binanggit lang, ginamit na yung salitang law. Although it pertains to Torah, which is the Pentateuch. Ano po yung Pentateuch? First 5 books, alam po natin yan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po yung Pentateuch. But kabuuan po, the law of the Lord is all about the Word of God is perfect. Ano pong effect? Refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Kahit ordinaryo ka lang, kapag alam mo ang salita ng Diyos, mas magaling ka pa sa mga may pinag-aralan. Amen po ba? Verse 8, tignan niyo po kung gaano kaganda. The precepts of the Lord are right. Ano po ang nakalagay rito? Giving joy to the heart. Wow! Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kagalakan sa ating puso. Why? Sapagkat malaman mo lang na lagi mong kasama ang Panginoon, hindi ka matatakot. Amen po ba? Gaano mong problema ang kinakaharap mo kapag alam mong may pangako ang Diyos na hindi ka niya papabayaan, you can smile. You can sleep at the storm. Why? Because Jesus is with you. Can we say amen? Ang sabi dyan, giving joy to the heart. Another line, the commandments of the Lord are radiant. Balik mo na po na verse 8, giving light to the eyes. Nagbibigay ng liwanag. Nakikita mo ang tama at mali. So nakakapag-desisyon ka ng tama. Hindi yung bira ka ng bira. Ha? Hindi yung sugod ka na sugod. Hindi. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng liwanag sa ating mga mata upang makita natin, hindi ito kalooban ng Diyos, hindi ko ito gagawin. Ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ito hindi sa aking sarili. Gagawin ko ito at magagawa ko ito sa kanyang biyaya para sa kanyang kapurihan. You can see light. Amen po ba? And verse 10, basahin po natin, or rather verse 9, the fear of the Lord is pure. Ang ibig sabihin po ng fear dyan, hindi po yung takot ka sa Diyos na parang parurusahan ka palagi. Hindi po. The fear is you are living in awe. Parang alam mo, Lord, lahat ng meron ako ay sa'yo. Ang buhay ko ay sa'yo, gamitin mo para sa'yo kapurihan. You always want to worship the Lord. Totoo po ba, kapag alam mo may takot ka sa Diyos, hindi mo naman agad-agad gagawin ng mali. Bakit? Alam mo hindi yan kalooban ng Diyos. Tama po ba? That's why the Bible says the fear of the Lord is pure, enduring forever. Next, the decrees of the Lord are firm. All of them are righteous. In verse 10, look at the verse 10. Yung mga binanggit po sa 7, 8, 9, in-explain po kung ano ang salita ng Diyos. The law of the Lord, the precepts of the Lord. At ito po, inahalin tulad para mas lalo nating maintindihan. Ano pong sabi dyan? They are more precious than gold, than much pure gold. Sabi mo, pure gold, aling puring. Pure gold, hindi po si aling puring. They are much more than gold, than much pure gold. Grabe, yung ginto na mas purong ginto, mas mahalaga pa rin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi po sa ginto, purong ginto. And also, sabi niya, they are sweeter than the honey. Nakatingin na po ba kayo ng honey? Ano po ang lasa? Matamis, masarap, masustansya talaga ang honey. Kaya nga sabi, eat honey. And sabi dyan, than honey from the honey ko. Alam niyo po yung pulot po kiyutan, di ba? Yung puyon. Pag binibiyak talagang grabe. Isipin nyo, sweeter than the honey. Than honey, than the honey comb. Yun po ang salita ng Diyos. That is how precious, how beautiful. And look at the result. In-explain ko anong Word of God.
Inahalin tulad po, gumamit po ng analogy, inahalin tulad sa ginto, inahalin, sino po ba gusto rito ng ginto? Siyempre, lahat pagka may ginto ka eh. Ha? Minsan kahit na medyo, proud ka, bakit? It gives radiance. Tama mo ba, parang nagbibigay, nagpo-portray that you are blessed. Totoo naman, kung di ka pinagpala, wala kang ginto. O hindi ka makapagsuot ng ginto. Kaya ginagawa mo nila kahit sa laging to, minsan pwede na yan. Nasa nagsusuot na yan. Pero totoo naman, di ba? Inahalin tulad. Sabi doon, they are more precious than gold, than much pure gold. And look at what happened if you do. What happened? Look at the result. Verse 11. By them, ano po yung 10 na tinuwi dyan? The precepts of the Lord, the word of the Lord, the commandments of the Lord. By them, your servant is warned. Look at last line, basahin po natin all together. 1, 2, 3. Keeping them, there is great reward. Parang di ko marinig. Mas malakas pa yung kalembang. Again, 1, 2, 3. In keeping them, there is a great Reward. What kind of reward? Great. Great reward. Sino po gusto rito ng great reward? Come on, taas ang kamay. I know. Keep the word of God. Yun po ang ibig sabihin niyan. You will enjoy this life. Sino rito gusto ma-enjoy ang buhay? Yes. Ako gusto ko ma-enjoy. Alam ko kayo rin. Totoo may problema, pero huwag naman puro problema. Para nabubuhay na lang kayo sa problema. Mamuhay mo yung may kagalakan. You will enjoy this life and experience peace, blessing, even the breakthroughs in every aspect of our life. Can we say amen? And look up here. If we learn to study or if we learn to prioritize God's Word, God will take care of our priorities. Totoo, marami tayong priorities sa buhay. Pero if you learn to prioritize His Word, He will take care of all your priorities. Ang Diyos ang gagawa ng. Bakit? In keeping them, there is a great reward. Ang biyaya, ang salita ng Diyos, maniwala kayo mga kapatid, hindi yan babalik ng walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos, naroon ang pagpapala. Hindi niyo ba alam na lahat ng mga pinakamayayaman, mga bumusong tao sa mundo na nakaisip ng mga malalaking negosyo, ay galing yun sa salita ng Diyos. Naisip nila, kaya huwag niyong mamalitin. Yung naka-imagine ng Disneyland, na-imagine niyo dahil sa salita ng Diyos. Yung naka-imagine ng mga pinupunta na nakikita natin, it is all the results of the Word of God. Can we say amen? That's why studying God's Word turns information into revelation and knowledge into transformation. Pinakita ko lang po sa inyo, idinagdag ko lang po sa biyaya ng Diyos upang maintindihan natin, grabe, how beautiful it is to study, keep on studying, to know more about Jesus, to learn more about His Word, because God's Word are life. Now, punta na po tayo. Last Sunday, pag-uusapan po natin yung 4 gospel. Let us study and see Jesus in the 4 gospel. Ito na po, to be more particular, right? Sino po rito yung nagdala ng kanilang Bible? Ha? Sino may dalang Bible? Yan, praise the Lord. Wala pong condemnation. Do not think na pagkagalitan kayo ni Pastor at mawawala ang kaligtasan nyo. No. Ito lang ay for the purpose of our excitement o para mas ma-enjoy natin yung ating learning. You can take picture. Now, pag-uusapan po natin, do you want to see and study? Do you want to study and see Jesus in the 4 gospel? Alam ko na iba sa inyo, familiar na. Iba sa inyo, nabasa nyo na nga eh. Well, good. Kung nabasa nyo na, basahin ulit natin. Ang inyong lingkod din naman, nabasa na. Pero gusto ko pa rin basahin. Why? Because in keeping them, there is a great reward. Amen po ba? At yung reward po na yun, hindi lang dito hindi lang po rito mararanasan. Hindi lang po sa kabilang buhay. Dito lang. Dito rin. Sa buhay na ito, mararanasan natin yan. Now, pinakita ko rin po sa inyo last time that there are 4 pictures depicted Jesus in the 4 gospel. Pag sinabing depicted, inilalarawan. Okay? 4 faces or 4 pictures
referring to one person. It's all about Jesus Christ. Pakita po natin. Now, look up here and I want you to listen. Why there are four gospel? Ano po yung four gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Pwede mo ba ibalik sa slides kanina? They are connected to each other. Why? Because they are referring to one person. It's all about Jesus Christ. Now, balik po tayo. Four pictures. Paliliwanag po natin by the grace of God. Number one, Matthew. Matthew's gospel is all about the gospel for the Jews. Ito po ay mabuting balita sa mga Hudyo. And it portrays about Jesus as King. He is the King of Israel. Pagka nabasa niyo po yung Matthew, the Gospel of Matthew portray Jesus as King of the Jews. Siya po ang hari ng mga Hudyo. At dito po sa Matthew, makikita niyo po, sa unang verse pa lang, di ba, binanggit doon yung kanyang genealogy, yung kanyang pedigree. Why? Because a king, you have to know his pedigree. A king, you have to know his genealogy. Di ba sa ibang bansa po, may hari at kaya naging hari ito. Bakit? Dahil ang kanyang mga ninuno ay hari. Kaya ka naging hari, nagsasalin lahi lang po yan. Now, ganun din po. The book of Matthew, ipinapakita po rito, Jesus Christ as King of the Jews. Si Jesus po ay hari. Ha? Maliwanag po yan. And of course, ang picture niyan ay lion. The lion of the tribe of Judah. Binanggit din po yan sa Bible. Next is Mark. Mark Gospel is all about Jesus. Pinoportray po ng ox is servant. He is servant king. Did you get, mga kabiyaya? He is a servant king. From Mark, mababasa niyo po, si Jesus, he is a laboring ox. Labor ng labor. Ang servant po ba, anong ginagawa? Naglilingkod ng naglilingkod. Tama po ba? Kanino siya naglilingkod? Sa kanyang mga pinaglilingkuran o sa kanyang hari o sa kanyang mga amo. Si Jesus po pinoportray sa Book of Mark as an ox. He is laboring, keeps on laboring, doing good, laboring, doing good all the time. Jesus, mababasa yun, immediately Jesus healed the sick. Pinagaling po ni Jesus, kaya po ang Gospel of Mark, patungkol po yan sa servant. Jesus as a servant king. Now, in Gospel of Luke, ito po, maraming pagkakataon na binanggit that the Son of Man. Because Jesus is 100% man. Siya po'y naging tao. The Gospel of the Son of Man. Why? He is the perfect man who walked in the face of the earth. At siya po ang sumunod ng lahat. Siya po ang tumupad ng kautusan para sa atin. At hindi lang po, hindi niya lang po tinupad ng kautusan para sa atin. Bilang tao, siya rin po'y tinukso. Naramdaman ni Jesus yung naramdaman natin. Si Jesus po ba'y nagutom? Yes, nagutom din si Jesus. Kung tayo nagutom, siya rin ay nagutom. Kung tayo inantok, si Jesus din ay inantok. Pero kahit kailan si Jesus ay hindi natulog sa simbahan, kaya di tayo dapat natutulog sa simbahan, bagamat mainit ang panahon. Naramdaman ni Jesus bilang tao, natural na tao si Jesus. Siya'y nauhaw, siya'y nagutom, siya'y natulog. Kaya nga nung siya ay, yung mga disipulo naglalakbay, di ba, bumabagyo, tulog si Jesus. Bakit? Siya'y tao. Maraming pagtatampo, ito po ay patungkol sa the Son or the Gospel of the Son of Man. At dito po, ibinalik po yung kanyang, yung hula patungkol sa kanyang kapanganakan. Idinitalye po. Ha? Now, in Book of John, pictures the eagle, meaning Jesus as the Son of the living God. Jesus portrays as the Word of God. Mababasa niyo po, John chapter 1 verse 1, ano po sabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Book of John talks about Jesus as Son of the Living God. At maraming pagtatagpo po na sinabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Amen po ba? Sinabi ni Jesus, I am. Natatandaan niyo po nung si Jesus ay dinakip ng mga huhuli sa kanya. Nung siya'y pinagkanulo, ang sabi niya, sino ang inyong hinahanap? Sabi niya, si Jesus ng Nazareno. Ang sabi ni Jesus, I am. Yung mga huhuli po sa kanila ay bumagsak. Why? Because I am is the name of God. I am. Nung nagpakita ang Diyos kay Moses, anong sabi niya? I am what I am. Maraming pagtatagpo po, inangkin ni Jesus, anong sabi niya? I am the door. I am the way. I am the truth. I am the life. I am the sheep. I am the great shepherd. Maraming pagtatagpo po sa buhay ni Jesus. Dito po sa Gospel of John, it portrays, talks about Jesus as the Son of the living God. Now, look up here. If you study Jesus, you know Him, you touch Him through His Word, you will know that He is the Son of God. He is the Son of God. He is also the perfect man who lived for you and for me. He is the perfect man, but He is also a servant. He served. Naalala niyo po, hinugasan niya ang paa ng mga disipulo. Siya'y naglingkod. At siya po ay naglingkod, pero siya po ang hari. Kaya ng ating inawit, He is the King of Kings. Amen po ba? Can we give the Lord the best love and praise? That's why Matthew, Mark, Luke, and John talks about Jesus. Hindi po kasi kakasya ang isang libro lang para maipakilala mo si Jesus. Maaring limitado, maaring magkamali ka ng pananaw. Naisipin mo si Jesus ay Diyos lang pero hindi tao. Kaya po din, kinakailangan yung apat na yan ay pumapatungkol lang kay Jesus. That is why it is important for us to know and study Jesus in the first four gospel. Dapat po ang ating makilala at marinig ay si Jesus. Sino ba si Jesus? Dito sa kanyang salita. Now, mag-start po tayo. Ano po yung number 1 na book? Book of Matthew. Do you want to study and see Jesus in the book of Matthew? Now, let's start. Book of Matthew. Ang Matthew po ay isinulat. Mag-aaralan muna po natin from chapter 1 to chapter 4. Again, pauna ko po sa inyo. Sa ganito pong klase ng pag-aaral natin o setup natin, hindi po natin may isa-isa. Verse by verse, hindi po natin magagawa yan. Kasi po, it takes a lot of time. But by the grace of God and through the power of the Holy Spirit, I believe na yung mga importante, yung mga kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita, yun po yung ating marinig at ating mapag-aralan. Now, let's talk about Matthew. Matthew ay sinulat po siya 50 to 75 AD. Isinulat po ang book of Matthew. Sino po ang sumulat ng Matthew? Sino po? Sigurado kayo si Matthew? Ha? Sigurado? Is that your final answer? Baka mamaya sabihin ko hindi si Matthew. Si Matthew ba talaga? Yes, si Matthew ang sumulat ng Matthew. Kaya nga Matthew eh. Alright, si Matthew po ay tax collector. Siya po ay nagtatrabaho sa BIR na maraming takot sa BIR. Pag nakita ang BIR, magtatago. Bakit? Siya po ay tax collector. Now, hindi naman po maraming binanggit patungkol kay Matthew, but he is one of Jesus' disciple. Ang sabi po dyan, isinulat niya ito 50 to 75 AD, and after the resurrection, and 15 years following the resurrection of Jesus Christ, he preached. Siya po'y nangaral saan? Palestine, and conducted missionary journeys in other nations. So yun po si Matthew. Now, bibigyan ko na po sa inyo yung tema nito. Ang theme po ng book of Matthew, Jesus is the fulfillment of the Old Testament prophecy. Lahat po ng inihula sa lumang tipan
ang katuparan po ay si Jesus. At dito po, yung keywords, pag sinabi natin keywords, kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, pag nagbasa kayo ng Book of Matthew, makikita nyo yun, the kingdom of heaven, the kingdom of God is like a man sow his seed, di ba? Inahilin tulad po. And nabanggit din po that He is also the Son of God. At pinatungkol po mababanggit the church. Remember, ano sabi ni Jesus kay Peter? Peter, you are Peter, and on this rock I will build my church, and even the power of the gates of Hades shall not overcome it. Yan po yung tema, yan yung mga keyword na mababasa nyo. Okay? Sa Book of Matthew. Now, pag-usapan po natin, yan po, inilatag ko lang sa inyo yung tema, yung kung sino ang nagsulat, kailan isinulat. Now, you can do your research naman. Kung alam nyo na totoo kaya yung sinabi ni Pastor o nilagay nyo na lang yung basta. Now, no, I studied and I looked ano po yung mga appropriate o ano po yung story na pumapatungkol po sa Book of Matthew. Now, Matthew chapter 1, verse 1. Again, Gospel of Matthew is all about Jesus as King. Ulitin nga po natin, pag sinabing Book of Matthew, ito po yung pumapatungkol Jesus as King of the Jews. And He is also the King of our life. Amen? And He is the King of kings and the Lord of lords. And His name is Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Jesus is our King. But siyempre si Matthew nagsulat, isinulat nito sa kanyang mga sa kanyang mga kababayan o sa kanyang lahi ng mga Hudyo na si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Now, puntahan na po natin, simulan po natin. Matthew chapter 1, verse 1. Dito, kasi nga dahil siya'y hari, ipinakita po rito saan galing tong hari na to. Sino ba ang mga ama nito? At sino ba ang mga lahi nito? Matthew chapter 1, verse 1. This is the genealogy of Jesus, the Messiah. Siya po ang Messiah, the son of David, the son of Abraham. So alam ko, iba sa inyo may idea na, but let us enjoy learning. Amen? Now, dito po bago tayo tumungo sa verse 2, 3, and 4, there are 42 names were mentioned sa kanyang genealogy. Meron pong 42 names. Kasi mamaya babasahin natin. Punta tayo sa verse 2. Ang sabi dyan, Abraham was the father of Isaac. Isaac the father of Jacob. Jacob the father of Judah. Judah and his brother. Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Hindi po Tamad Tamar. Huwag niyo ipapangalan yung Tamar. Okay? Ay pangalan niyo ay Tamad. Ay, joke lang. Now, dito po dyan, dito sa genealogy ni Jesus, merong 42 names na binanggit. And out of 42 names, meron pong 5 babaeng nabanggit. Okay? Una po dyan, si Tamar. Sino po nakakaalam ng story ni Tamar? Nasa kamay. Just a question lang, no need to explain. Si Tamar po ay story na kung saan medyo hindi po maganda. Right? Many people did not want to talk about her story but it is in the Bible. If you want to read the story of Tamar, read in Genesis chapter 38. Siya po ay, ang anak po ni Judah ay kanyang asawa. At namatay po ang kanyang asawa, at yung kanyang yung sumunod na kapatid na anak ni Judah, okay, ay pinasawa po sa kanya ni Judah. Ayaw ng lalaki. So namatay uli yung lalaki. I'm just putting make the long story short. Ngayon, si Tamar, ang sabi ni Judah, hintayin mo yung bunsong anak ko. Ito yung magiging iaasawa mo kasi yun po yung kanilang customary noong unang panahon. Right? Hindi mo nakapaghintay itong si Tamar. Siya po ay nagpanggap na veiled prostitute. At siya po ay natulog at sumibig kay Judah. She deceived her father-in-law and slept with her, at siya po ay nabuntis. Nagulat po si Judah nung hinubad ni
Tamar ang kanyang takip sa mata. Ano? Ikaw pala yan, Tamar! Sapagkat takot si Tamar na mawala ang kanyang maybe yung blessing na naka-inlay dito kay Judah. Pero nyo, siya po ay niloko niya o dinisid niya ang kanyang father-in-law na si Judah. So yun po yung story ni Tamar. And si Tamar po ay Jew. Siya po ay Hudyo. Now, tignan po natin in verse, siya po yung unang nabanggit ng female name. There are only 5 female names na nabanggit po sa genealogy ni Jesus. Now, punta po tayo. Verse 3. Verse 4 and verse 5. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Pangalawang nabanggit, si Rahab. Sino po si Rahab? Sino pong nakakaalala ng story ni Rahab? Taas ang kamay. Sino po si Rahab? He is also a prostitute. Si Rahab po ang tumulong doon sa 12 spies, o sa 2 spies rather, na nagpunta po doon sa Jericho. Okay? Tinulungan po ni Rahab. Pero si Rahab is a prostitute. Siya po ay Gentile, hindi po sa Hudyo. Pero Rahab is a Gentile. She is a Gentile, but she believed in God of Israel. Siya po ay naniniwala sa Diyos ng Israel. At si Rahab po, dahil sa kanyang ginawa, tinulungan niya yung 2 espiya, hindi po siya ginabi. In fact, nasave niya. At ang kanyang pangalan ay nabanggit dito sa genealogy ni Jesus. Now, dito pa lang, sa 5 babae po, makinig sa 5 babaeng nabanggit sa genealogy ni Jesus, yung 2 po doon ay Hudyo, yung 2 po doon ay Hintil. Ang Hintil po ay si Rahab at saka si Ruth. Ang Jew po ay si Tamar at si sino po? Yung susunod na babanggitin natin pangalan. Okay? Dito po makikita natin that there are 2 Gentile and 2 Jews. Meaning to say, maging sa genealogy pa lang Jesus, masasabi na po natin, ipinahayag na po doon that Jesus is not only for the Jews, but He is also for the Gentiles. That is why in the cross, o at the cross pala, rather at the cross, Gentiles or Jews are one in Christ. Kahit po tayo Hintil, sila ay Hudyo, tayo iisa kay Kristo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. And now, let's continue. Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Alam ko na ipag-aralan nyo na yung story ni Ruth. Beautiful story, right? Ruth, Obed, the father of Jesse. So, baba po tayo. Verse 6, Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Sino po yung asawa ni Uriah? Si Bathsheba. At si Bathsheba po, bakit po hindi nilagay na pangalan Bathsheba na lang? Ba't po nilagay na whose mothers had been Uriah's wife? Bakit? To magnify David's sin, but also to display the great mercy and the grace of God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. But look up here again. Out of that 5 names na nabanggit, mga kabiyaya, sino po pinili ng Diyos para maging hari? Kaninong anak pinili ng Diyos? Sinong sumunod kay King David? Si King Solomon. Sino po ang nanay ni King Solomon? Si Bathsheba. Ano po ginawa ni David para maging asawa niya si Bathsheba? Ipinapatay po si Uriah. Isinama sa laban. Ganon ang haring mag-isip. Ha? Pero, alam po ba ng Diyos ang lahat? David tried to hide his sin in the eyes of God, but no. Kaya sabi ko po sa inyo, nakikita ng Diyos ang lahat. Pero bagamat ganun po ang pangyayari, hindi po magandang nakaraan ni Tamar, hindi po magandang nakaraan ni Uriah, ni Bathsheba, sapagkat siya po ay asawa
naging asawa dahil pinapatay ang kanyang asawa. Tandaan niyo po, yung dalawang babae, pero yung prostitute, sa panahon natin, alam po natin ang ibig sabihin niyan. Masama ang kanilang nakaraan. Pero remember this, no matter how bad your past is, grace can change your future. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Gaano man po kabiyaya, gaano man kalala ang iyong nakaraan, kaya kang baguhin ang biyaya ng Diyos. Kayang baguhin ng Diyos ang iyong hinaharap. Sapagkat walang hindi kayang baguhin ang biyaya ng Diyos. Say amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. No matter who you are, mahal ka ng Panginoon. Isipin niyo yung mga babae. Bakit napakarami ng babae pwedeng mabanggit? Si Abigail, asawa ni Solomon. Sino po ang asawa ni Abraham? Si Sarah. Pero bakit hindi nabanggit? It displays that even our past is worse. With God's grace, our future is beautiful. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Come on, church, give Him praise, give Him praise. Minsan kasi inisip natin na madilim yung nakaraan natin, wala nang pag-asa. Tandaan mo, sa Diyos may pag-asa. Amen po ba? Gaano mang kahirap, kadilim ang iyong nakaraan. Minsan nga, hindi ka na tinatanggap ng lipunan. Tanggap ka ng biyaya ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. No matter how bad your past is, grace can change your future. If you believe that, say amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sa apat po na yun, si Ruth at si Rahab ang Gentile. Si Tamar at si Bathsheba po ay Jew. Now, pang-apat na po yun. Alam natin kung sino ang panlima. Mary. God ends with grace. Number 5. Sino po yung number 5 na nabanggit? Punta tayo sa verse 6. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Doon pa lang sa genealogy, may mensahe na po. Amen po ba? Na even gaano man pangit ang ating nakaraan, kayang baguhin ng Diyos yan para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Now, jump po tayo. Okay? Si Mary, God ends with grace. Panglimang nabanggit po ay si Mary. And you know the story. Mary is the mother of Jesus. At sa kanya po, ibinigay po yung message. Okay? Ito po yung prophecy. Inihula sa buko pa Isaiah. Mamaya babasahin natin ang verse. Now, let's read. Jump po tayo sa Matthew chapter 1, verse 21. Matthew 1:21. She, referring to Mary, will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Because, ano po yung dahilan? Because he will save his people from their sins. Kinausap po ng anghel si Joseph sa panaginip. Tama po ba? Kasi yung sumunod po na story, matapos mabanggit yung genealogy ni Jesus, meron po 14th generation from Abraham to David, 14th generation from David to Babylon exile, and from Babylon exile to Mary or to Jesus, 14th generation. Ilang saling lahi na po? First, second, third. Kaya nga po sa inyo, ang sabi sa inyo, nabasa niyo pa sa Bible, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kayo up to 4th generation. Sino na po yung 4th generation? Si Jesus. Kaya po lahat tayo ay pinagpala dahil kay Jesus. Amen po ba? The 4th generation, that's how God faithful is. Tapat ang Diyos. Kaya masaya pong mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? And now, kinausap ng anghel si Joseph. At sabi niya, ang mapapangasawa mong si Mary ay magbubuntis at siya'y manganganak at siya ito'y pangangalanan mo, Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang tao sa kanilang kasalanan. Verse 22, 23, ang sabi dyan, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Ano po yung prophecy? The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means, ano po ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. God with us.
Ang prophecy po na nabanggit, ito po ang sabi dyan na all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Yung prophet po ay si Prophet Isaiah. Babasahin ko po, kaya sabi ko sa inyo, you can jot down notes, you can picture para pagdating nyo sa bahay, you can highlight nyo sa Bible nyo. Yung binanggit pala sa Matthew 1:23, ito rin pala yung prophecy sa Isaiah chapter 7 verse 14. Basahin po natin, Isaiah 7:14. Therefore, prophecy ni Isaiah to, wala pa si Jesus. Sabi ni Isaiah, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Ano po yung sign? Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name. Ano po yung tatawag na pangalan? Emmanuel, which means God with us. Remember this, Jesus fulfills the prophecy and gave us the assurance. Ano po ang assurance na binigay ng ating Panginoon? God is with us. Anong mensahe sa atin, sa buhay natin mga kabiyaya? Kapag kasama mo ang Diyos, hindi tayo magagabi ng sino man. Kasama natin ang Diyos. Anumang araw, anumang sandali, anumang oras, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? God is with us. The King has come and tell the people, God is with us. Kasama po natin ang Panginoon. Totoong may kakaharapin tayong problema. Totoong habang nabubuhay tayo, haharap tayo sa pagsubok. O maaaring iba sa atin ay humaharap na sa pagsubok. Yung mensahe lang na marinig mo, kasama mo ang Diyos. Ano ibig sabihin yan? Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Kasama natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! If you know you are with Him and He is with you, anong ikakatakot mo? Utang? Nahirap-hirap kang bayaran? Hindi ka matatakot. Kasama natin ang Diyos. Ano sabi sa awit? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako susunod. Hindi ka sunog ng utang. Hindi ka kayang sunugin ng utang. Hindi ka kayang lunurin ng sakit at karamdaman. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Encourage natin ang bawat isa. Tapikin mo yung katabi at sabihin mo, God is with us. Baka may kapatid tayo nang ihina sa hapon na ito. Tapikin natin ang balikat at sabihin natin, kasama natin ang Diyos. Lakasan mo yung loob. Hindi ka niya iiwan. Kung ikaw ay may sakit, pinagaling ka na. Amen po ba? Kung ikaw may problema, nilutas na yan. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya po, hindi natin alam kung saan may aksidente, pero pag kasama mo ang Diyos, iingatan ka niya. Sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Kaya yung mga ganyang bagay, kapag naalala mo, akala natin pinag-uusapan lang, God is with us kapag Christmas. Hindi po, di ba? Pinag-uusapan ng kapanganakan ni Jesus tuwing kailan? Tuwing Pasko. Hindi po pwede natin pag-usapan yan sapagkat nung si Jesus ay ipinanganak ang hari ng ating tagapagligtas at nagbigay sa atin ng assurance, kasiguruhan na kasama natin ang Diyos. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah! And now, let's jump to, tapos na tayo sa chapter 1. Chapter 1 pa lang, parang napakarami na natin naintindihan. Amen po ba? Now, let's go with the chapter 2. Chapter 2, verse 1 up to 2. Ito naman po ay pinanganak na si Jesus. Okay? After Jesus was born in Bethlehem, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked. Ito po yung mga pantas. Pumunta po sila sa Jerusalem. Ano po kanilang itinanong? Where is he, the one who had been born King of the Jews? Kaya nga po sa inyo, sabi ko sa inyo, ang book of Matthew talks about Jesus as King of the Jews. Ngayon, alam na natin, pag sinabing Matthew, talks about the gospel of King of the Jews. Now, ito ang tanong ng mga pantas. Nasaan ang pinanganak ng hari ng mga Hudyo? Hindi nyo ba alam? Nung si Adan ay nagkasala, hinanap siya ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, Adam, where are you?
Bakit? Ang tao po'y nahiwalay dahil sa kasalanan. Nung ipinanganak po ang tagapagligtas, hinanap po ng mga pantas at ang tanong naman nila, nasaan ang hari ng mga Hudyo na ipinanganak? Dahil ano po bang dahilan ba't pinanganak si Jesus? Upang iligtas ang kanyang bayan sa kasalanan. Kaya po tayo niligtas na ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi po dyan, we saw His stars when it rose and have come to worship Him. Worship Him. Sinamba po nila si Jesus. Talon po tayo sa verse 30. Ito po ang story. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Sabi ng anghel kay Joseph, get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you. Ang sabi ng anghel, pumunta kayo sa Ehipto dahil may magtataka sa buhay ng bata. At ang sabi niya, for Herod is going to search for the child. Anong gagawin? To kill him. Bakit po? Dahil po si King Herod, nung narinig niya po sa mga pantas, nang narinig po ni King Herod sa mga pantas na ang tanong, nasaan ang hari ng mga Hudyo? Alam niyo po naramdaman ni King Herod, siya po ay na-disturb. Na-alarma po si King Herod. Ang akala niya siya ang hari. Pero hindi po siya ang hari. Si Jesus ang hari ng mga hari. Kaya po siya na-alarma. At ginawa po ng anghel, kinausap niya si Jose sa panaginip at sinabi niya, pumunta kayo sa Ehipto. Now, jump po tayo sa verse 16. Ito po nangyari. Nung natagpuan na po niyo ng mga pantas si Jesus, baby Jesus and si Mother Mary and Joseph, sinamba po nila si Jesus. At ito po, verse 16, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, galit na galit, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Ito po, tignan nyo naman ang result, tignan nyo naman ang senaryo. Nung nalaman po na ni Haring Herod na siya po'y niloko o na-outwit po ng mga Magi, mga pantas, nagalit po siya. Kasi ang sabi ni King Herod sa mga pantas, go and search for the child. Pag nakita niyo yung sanggol, sabihin niyo sa akin upang ako'y makasamba rin. Ha? Pero ang totoo, hindi naman talaga siya sasamba. Gusto niya lang malaman kung saan ipinanganak si Jesus. At ipinatawag niya ang kanyang mga leader at tinanong, saan ba ipapanganak ang mga hari ng Hudyo? Sumagot ang mga leader sa Bethlehem, in the town of Judah, in Bethlehem. Now, naalarma nga si King Herod. Nung na-outreach siya ng mga pantas, ng mga Magi, nagalit siya. Anong pinagawa niya? Pinapatay niya lahat ng mga bata, edad 2 taon pababa. Bakit? Dahil gusto niyang makasigurado nasaan ang hari ng mga Hudyo. Ito ang tanong ko sa inyo. Ito bang senaryo na ito ay maganda o pangit? Kung ikaw ang nanay, kung ikaw ang Hudyo na may anak ka ng 2 taon, wala kang magagawa. Lahat yun ay pinatay. Innocent people, innocent babies, born under, from 2 years old and below, pinapatay po. Bakit? Dahil takot si Satanas. Dahil ipinanganak na ang hari. Ang iniisip po natin, mga kabiyay, look up here. Ang iniisip po natin sa buhay natin ganito. Si Satan, gagawa siya ng hindi magandang bagay sa buhay ng mga tao. Parang ang nangyayari, at si God is playing catch up with Satan. Yun ang iniisip natin eh. Kapag ang tao nagkasakit, pagagalingin ng Diyos. Pag ang tao nagkaroon ng sakuna, kunyari, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng mga masasamang pangyayari, ang akala natin gawa ni Satan, tapos darating si Lord para i-rescue. Baligtad po. Parang ang lumalabas, ang Diyos ang nagpe-play ng catch up. No, hindi po. Alam niyo, dito, si God ang gumagawa po. Hindi natin nakikita. Si God ang kumikilos. Kaya ang kinakausap ng anghel, si Jose. Now, Satan is playing catch up. Si Satan po ang
Hindi niya alam kasi ang lahat. Kaya nanigurado siya. Isipin niyo, pinapatay niya sa pamamagitan ng King Herod, pinapatay niya ang mga bata. Now, ano pong mensahe sa buhay natin? Minsan, may mga bagay talaga sa buhay natin, di natin may lubos po na natin maunawaan. Di natin maintindihan. Pero hindi ibig sabihin na hindi kumikilos ang Diyos. Dito po, sa buhay, alam ba ni Jose? Kung ano mangyayari na ipapapatay ang mga bata, hindi po. Kaya gumagalaw ang Diyos. Gumagawa ang Diyos, kinausap niya ng anghel si Jose sa pamamagitan ng panaginip. Now, ang message din po sa buhay natin, sometimes, we may not know what is happening. Learn to trust God and believe in His Word. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Jesus. Bakit po? Kasi sa tagpo na to hindi maganda. Bray mo, pinapatay lahat. Para ano? Ito ba'y katuparan na ang hari dumating na? Pero may patayang naganap. Bakit inalaw ng Diyos may mga patayang maganap? Pwede naman, i-keep na lang ni Lord, parang gawing invisible yung baby. Di kahit sino maganap, kahit si King Herod maganap, di niya makita. Invisible eh, ginawa ng Diyos invisible si Jesus. Hindi po. Yun po ay dito'y larawan na kung minsan may mga hindi magagandang mangyayari sa buhay natin. Hindi ibig sabihin, iniwan tayo ng Diyos. Kaya nga sa una pa lang ang sinabi, kasama natin ng Diyos. Bakit? Kapag may problema tayo, may nakaharap, nakakalimutan natin kasama natin ng Diyos. Kung minsan sinisisi pa natin ng Diyos. Kasi hindi maganda yung nangyayari. Katulad nito, pinapatay lahat ng mga bata. Pero totoo niyan, ang Diyos ay kumikilos. Sapagkat hindi po nagtagumpay si King Herod. Now, balikan, jump po tayo sa verse 19. Ito na po. Verse 19. After Herod died. Patay na, hindi ba? Patay na. So, gaano bang katagal ang malakas ang hari, meron pa rin mas malakas sa kanya. Amen po ba? After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel. For those who were trying to take the child's life are dead." Anong message? Look up here. Ang sabi po sa book of Isaiah, "No weapon shall form against you will prosper." Mga kabiyaya, hindi tayo kayang patayin ng kaaway. Bakit? Hawak ng Diyos ang ating buhay. Amen po ba? At hindi siya magtatagumpay. Bakit? Dahil ang Diyos ay kumikilos sa ating. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, church. Naintindihan niyo po ba? Nagigets niyo po ba yung flow ng story? At kung ano po yung magagandang event na kuminsan binabasa natin, hindi natin naintindihan. Listen to this. God is working in our lives. He knows what is happening to us. And He will fulfill His promise to us that even the devil cannot stop it. Why? Because He is omniscient. Ang ibig sabihin po ng omniscient, He is powerful. Ang Diyos po ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Jump po tayo sa chapter 3.